pag-usapan muna natin. Actually, naitanong na to kahapon. Kaso mukhang paulit-ulit kasi this is not, so ngayon parang napansin ko, o sige, pansinin na natin to, i-topic na natin. Kasi pangalawa na ito na request sa Supreme Court na mag-drug test si PBBM, medical exam. And I think mga kababayan, they're not getting the message. Yung mga bobo-bobo dyan, lalo-lalo na yung mga katulad ni Alvarez, yung mga bobo-bobo dyan tulad ni Alvarez, I don't think they understand what they're requesting. Yung mga tipong mga hindi yata nagbabasa to ng jurisprudence, di ba? Dati pa naman siyang congressman pero hindi nagbabasa ng jurisprudence, di ba? So, anyway, ulit-ulit eh. So, putahan ngayon natin ng mabilis lang. Kasi mga babayan, eto may bagong pakulo si Alvarez. Ayan. Sabi ni Alvarez, PBBM hinaina ng petisyon sa Supreme Court para sa medical exam. Eto na naman tayo, medical exam ulit. Kaya nga naisipan ko ng i-topic to ulit. I-topic pala ito kasi kahapon may nagtanong na nito. Pero hindi natin pinagtuunan ng pansin kasi nga nakakaloko na eh. Paulit-ulit. Hindi talaga ma-gets, guys. Totoo lang. Hindi ko alam kung sakit ba ng mga DDS yan, hindi sila ma-gets. Pero hindi sila ma-gets. No joke. So, ito yung balita kanina. Ayan press na press yan SC urge compel Marcos to undergo medical and drug test. Ayan. Mga kandidato nga, hindi mandatory ang drug test kasi violation daw yun ng kanilang human rights. How much more kapag elected official ka na. Diba? But anyway, wag tayo magbase sa haka-haka. Ang pagbasihan natin, yung totoong naging desisyon na ng Korte Suprema. Dadaan tayo dyan, guys. Pupuntahan natin yan maya-maya para mabasag natin ang kabobohan at kepekean na gusto nilang ipagkalat. Sabi, former Speaker Pantaleon Alvarez has urged the Supreme Court to compel President Ferdinand Marcos Jr. to undergo a physical and mental examination, including a drug test, citing what he described as signs of a worsening health condition. May mga senyales daw. Doktor siya eh. Doktor to si Alvarez eh. Alvarez, together with Virgilio Garcia, Juan Rania, and Raymond Hunya. Mga totoong pangalan ba to? Parang nakakaloko yung mga pangalan na to. Totoo ba petitioners to? Filed the petition for mandamus on April 15, seeking to require Marcos to undergo medical examination, including a hair follicle drug test, and to fully disclose the results so the public may be informed of the true state of his health. Alam naman natin mga kababayan na ang gusto lang talaga nilang gawin, number one, is to divert the attention of their supporters. Wag mo natin kakalimutan mga kababayan na ang hakbang po na ito ni Alvarez ay hindi para sa sambayan ng Pilipino. Ito ay mensahe para sa mga supporters ni Duterte. Para meron uli silang issue na, for lack of a better term, pasensya na po, for lack of a better term, para meron silang bagong issue na sasalsalin. Ang audience ho dito, mga kababayan, hindi yan sambayan ng Pilipino. Dahil ang sambayan ng Pilipino, alam na po natin, karamihan ho dito, alam na ho natin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema dito. Bakit? Meron ng president eh. May president na kasi to, mga kababayan. Pero pupuntahan natin ang presidente maya-maya. At ito, mga kababayan, ay pangalawang effort. This is the second time na yung mga kaalyado ni Sara Duterte pumunta sa Supreme Court para magpetisyon ng allegedly tunay na kalusugan ni PBBM. The first was last week. Supreme Court asked to compel Palace to disclose Marcos's true health status. Ayan. April 14 po yan,
2026. Press na press. Press na press yan, guys. Press na press. Oo. Ang sabi, a group of retired generals. So, ito na naman. Ito na. Di ba totoo yung sinabi ni Madriaga na si Digonggong nagpulong, bumuo ng grupo ng mga dating general para i-destabilize ang administrasyon ni PBBM, di ba? Alam niyo mga kababayan, itong mga galawan ng mga DDS, pinapatunayan lamang ang mga nandyan na. Yung mga isinabi na, nabanggit na ng mga testigo laban sa kanila. Bakit? Ano problema sa thumbnail? Wait. Ano problema sa thumbnail? Bakit iba ba yung thumbnail? Wait, tingnan ko nga. Ano problema sa thumbnail? Siguro baguhan to. Bago ka po sa live stream ko. Bago ka po sa live stream ko. Kasi okay, Sir Lucas, kung hindi nyo pa po alam, kung hindi nyo alam, yung thumbnail ko, hindi per topic. Hindi siya per topic. Sa isang link, sa isang live stream, 2 topic ang ginagawa ko. So, kung ano yung naka-thumbnail, yun ang main topic natin. So, siguro bago si Sir Lucas. Kamagalala, topic natin yan mamaya. Kalmahan mo lang. Anyway, so yan. So ito yung mga yung mga generals nga daw nila Pokis. Ayan si Romeo Pokis, Carlos Kita, and other former military officials and individuals of the UPI. As the Office of the Executive Secretary, PCO, Dave Gomez, and Presidential Spokesperson Claire Castro to issue regular and timely medical bulletins. Okay, and invoke nila yung Section 12 of Article 12 of the Constitution, which states that in case of serious illness of the President, the public should be informed of the state of his health. Ayan. Ito ngayon mga kababayan, ang dahilan The petitioners mentioned, ano daw yung basis? Viral allegations and eyewitness accounts claiming that the President was at St. Luke's Hospital early this month, and the statements of Senator Amy Marcos expressing concern over the President's mental and emotional state were also cited in the petition. Ayan. Okay. Importante ho yung mga detalye na yan, Una ito, viral allegations. Ayan, yung statements doon ni Amy Marcos. Tapos yung dito kay, yung kay Alvarez ay, tawag dito. Asan na yung basis nung kay Alvarez? Ayan. Ayan. Yun. Sabi niya, ito, kay Alvarez, general observation. The petitioners are of general observation. Importante yan, Importante yan ang elemento na yan. Kasi yan po yung babasagin natin ngayon. Yan po yung babasagin natin ngayon, mga kababayan. Okay. The petitioners are of general observation that the respondent President is in a bad, if not worsening, state of physical and mental health, it added. Okay. Gusto ko tong topic na to Ngayon, mga kababayan, again wag natin kakalimutan yung kanilang mga basis. Puntahan natin yung sinabi ng Supreme Court jurisprudence. Okay? Sa isa pong desisyon ng Korte Suprema noong Mayo 8, 2020. Attorney De Leon versus Duterte. Okay. Ito po ang desisyon ng full text en banc yan. GR number 252118 na inilabas noong May 8, 2020. So panahon ito ng pandemya. Panahon ito ng pandemya, guys. Notice.
Mm. Please take notice that the court and bank issued a resolution dated May 8, 2020 which read as follows. Okay. So, ang kwento dito mga kababayan, si Attorney Dino De Leon noong April 13, 2020 ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema. At humihingi siya ng petition for mandamus. Oo. Petition for mandamus mga kababayan, basically ay pag-uutos ng korte para puwersahin ang isang ahensya or isang individual na gawin ang kanyang trabaho or kanyang duty. Siyempre sa legal parlance, medyo mas malalim pa yung definition nun. Pero pinapasimple ko lang for the sake of everyone else, everyone dito sa ating live stream. So dito, si Attorney Dino De Leon, pumunta siya sa Korte Suprema at sinabi sa Korte Suprema, Supreme Court, baka naman, pwede niyong utusan, manduhin niyo ang executive na ilabas ang tunay na estado ng kalusugan ni Rodrigo Roa Duterte. Oo, yun ang sabi niya. Tapos, ano ang kanyang basehan? Sa kanyang petisyon, sinabi niya na ang presidente daw sa kanyang mga COVID-19 conference appeared incoherent. Appeared incoherent. Yung kung ano-ano pinagsasasabi. Oo, di ba? Yung magsasalita siya, brut, puro ganun. May ganun lagi. Tapos, nonsense ang pinagsasasabi. Puro walang kwenta. At, yun nga, incoherent. Tapos, isa pa is, yung sinabi mismo ni Rodrigo Duterte na meron daw siyang, paano pinupronounce to? Barger's disease. Barrett's esophagus, gastroesophageal reflux, and myasthenia gravis, together with migraine and spinal issues. According to Attorney Dino De Leon, these are serious illnesses. At pasok daw ito sa Section 12, Article 12 ng Konstitusyon na nagsasabi, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Yan. Pasok daw yan sa sinasabi ng ating konstitusyon. Ngayon, mga kababayan, nagpakita pa ng isang report na the President has antisocial and narcissistic personality disorder, sakit sa utak. So, or personality disorder yan. So, ayun. Okay? Ano sabi ng Korte Suprema? Ano sabi ng Korte Suprema? Doon sa petisyon. Hindi ho nagkakaiba, di ba? Hindi ho nagkakaiba sa sinabi ni Alvarez. Di ba? Hindi nagkakaiba sa sinabi ni Alvarez. Hindi nagkakaiba sa sinabi ng, tawag dito, UPI nila ni Romeo Poquis. Oo. Hindi nagkakaiba. Di ba? Halos pareho lang. Halos pareho lang. Ano sinabi ng Korte Suprema? The petition lacks merit. Oo. Kulang kayo. Hindi pwede. Malabo ang pinagsasabi mo dyan, sabi ng Supreme Court kay Attorney Dino De Leon. Kulang sa halaga. Kulang sa merito. Sabi, the outright dismissal of the petition is proper since on its face the petition failed to set forth his material allegations to establish a prima facie case for mandamus. Whether the petition is actually and ultimately entitled to the reliefs prayed for is exactly what is to be determined by this court after a judicious study of the petition and its annexes. Regrettably, sabi, the petitioner fell short of making a prima facie case for mandamus by failing to establish a legal right that was violated by the respondents. Kulang daw. Kulang daw ang sinabi ni Attorney Dino De Leon. Oo. Hindi raw nagpakita ng legal right si Attorney Dino De Leon na na-violate ni Rodrigo Duterte at ng kanyang gabinet, ng Office of the Executive Secretary.
So, dinefine kung ano ang mandamus. Sinimplihan ko na lang kanina yan para madali natin maintindihan. Tapos, okay. Ayan, sana. Ito. Ano daw yung kulang? Petitioner alleged the serious illnesses purportedly suffered by the president together with personality disorders. Okay. Yun daw ang sinabi ni Attorney Dino De Leon. Kaso, however, the above stated claims are merely based on what he perceived from the online news articles discussing the president's illness. Perceived. Tulad ng sinabi ni Alvarez, the petitioners are of general observation. Ano yun? Pananaw mo lang? Wala. Sa tingin ko, ganun eh. Ito yung sinasabi ni Alvarez. Kasi sa tingin namin, general observation eh. Sa tingin namin, parang may sakit ang presidente. Parang lumalala ang sakit niya. Sa pananaw namin. Sa paningin namin. General observation. Ano pa yung isa? Ito. The petitioners, no kay Pokis, viral allegations and eyewitness accounts. Viral allegations? Is that sufficient? Oo. Ito rin ang isasagot sa alam ng Supreme Court. Sufficient ba yun para sabihin na may sakit ang presidente? Viral allegations? General observations? Come on. Hindi nyo kasi ginalingan. Gusto nyo lang ng diversionary tactic, hindi nyo pa ginalingan. Ang stupid, di ba? Ang stupid ni Alvarez tsaka ni Pokis. Dapat binasa nyo muna kasi ito para magkaroon ng laman. Hindi pwede yung general observation. Hindi pwede yung viral allegations. No. Kailangan meron ka talagang sufficient proof. Meron ba kayong lab results? Medical report from the doctors of Bongbong Marcos? Wala eh. Worse, these news articles are, as the court has consistently ruled, characterized as hearsay evidence. Lalo na yung viral allegations. Wala nang masi-hearsay pa dun sa viral allegations, guys. Ni Romeo Pokis. Viral allegations, statements of Amy Marcos. So what kung statement ni Amy Marcos yan? Siya na nga rin mismo ang nagsabi. Taon na raw ang nabilang bago niya nakakausap ang kanyang kapatid. Hindi na raw niya nakakausap ang kanyang kapatid. Taon na ang binibilang. So paano magiging reliable yung statement ni Amy Marcos? Oo. So, hearsay yan. Hearsay. Sa Tagalog, chismis. Oo, chismis. Worse, these news articles are, as the court has consistently ruled, characterized as hearsay evidence twice removed. Chismis na nga, chinismis pa. Chismis ng chismis, ganun siya, twice removed. Chismis ng chismis, ganun siya. And thus without probative value unless offered for a purpose other than proving the truth of the matter asserted. Sa Tagalog, huwag kayong mag-fishing expedition. Huwag niyong gamitin ang Supreme Court para mag-fishing expedition. Yun ang sinabi ng Supreme Court kay Attorney Dino De Leon. Tingin nyo, hindi mag-a-apply yun ngayon? Etong decision na to ay hindi mag-a-apply sa present situation? I'm very sure
na kapag si PBBM, nung siya ay inutusan ng Supreme Court na mag-comment diyan sa mga petisyon na yan tungkol sa pagpipilit kay PBBM na mag health check at saka drug test, kasama yung desisyon na to kay Dino De Leon. Sure yan. Sure yan. Kasama to. So as early as now, mga kababayan, malalaman na natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema dito. I-dismiss to. Yung kay Dino De Leon, the extremely urgent petition for mandamus is dismissed. Dismissed. Wala. Hindi na tuloy. Wala na. Yan. Tapos may dissenting opinion si Leonin, as usual. Oo. Haba ng dissenting opinion niya. But anyway, syempre kasi, at the time, kampi pa si Leonin sa mga kakampik. Pero ngayon kasi hindi. Ngayon kasi hindi na. So, ang ending dito, mga kababayan, etong si Alvarez tsaka si Romeo Pocis, mumumukha na naman tanga. Magmumukha na naman silang tanga. Sure ball yan, guys. No joke. Magmumukha na naman silang inutil, magmumukha na naman silang tanga as usual. As usual, guys. May nagbago ba? Wala naman magbabago. Kada buka ng bibig nito ni Alvarez, puro kabobohan ang lumalabas sa bibig nito eh. Di ba? Pero bakit nila ito ginawa? Kasi mga kababayan, alam nila yung mangyayari sa impeachment. Alam kasi nila na magkakalabasan na ng ebidensya, magkakalabasan na ng baho ni Sara Duterte. At para to some degree mapagtakpan yung para magkaroon lang ba ng ibang usapan, ibang kwentuhan, i-distract tayo ng mga taong ito gamit ang Korte Suprema. Yeah. Gamit ang Korte Suprema. So, yun lang. Ang problema lang dito, palaging nagagamit ang Korte Suprema sa pagtatago ng kasalanan ng mga Duterte. At least for now, oo. Kasi last time, di ba, yung Supreme Court, halos lahat ng desisyon niya, pabor kay Digong eh. Ngayon, parang may ganun pa rin angulo. Para pabor naman para kay Sara Duterte. But, let's see. Let's see. Papakialaman ba nila yung mga petitions for yung mga petitions tungkol sa impeachment trial? I personally, ako lang naman to, no? Dahil ongoing na yung proceeding, I don't think pipigilan pa yan ng Korte Suprema. Kasi kapag ganun sila na ang mag-grave abuse of discretion, baka sila na ang ma-impeach. So, kasi walang basis eh. The House of Representatives has shown restraint if needed. They have shown control when necessary. They have not gone beyond the definition of what an impeachment hearing is. Walang basis eh. Walang basis. So kapag nangyari 'yon na merong desisyon na naman na pabor kay Sara Duterte, di ba? Sabi ni Windy Grace, question coach, pwede pa ba mag-file ng impeachment for Leonin? Oo naman. Pwede. Kasi yung huli niyang impeachment was 2020 pa, 1-year bar lang naman 'yan. 1 year lang naman ang bar for impeachment complaints. Oo. So, expired na. Yeah. Expired na 'yan. Pwede nang magpa-impeach ng kahit sinong justice of the Supreme Court. Yan. So, ayun na mangyayari. Madidismiss yan. No joke. At sana bilisan ng Korte Suprema yung kanilang pagde-decide kasi alam nila na yan eh.
alam ko naman matatalino naman mga justices ng Korte Suprema. Na alam nila na ginagamit lang sila ng DDS forces. So sana sila na mismo ang magkaroon ng self-control, self-restraint para wag na pakialaman yung impeachment at wag nang pakialaman tong wag aprobahan itong mandamos. Ayan yung link mga kababayan, nakapin na ang ating next live stream. I-click nyo na yan, magkita-kita na tayo sa ating susunod na Coach Jarrett Live. Okay, God bless and see you in 5 minutes. Okay, bye everyone, see you in 5. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.